Alam ni YouTube na ginagawa mo yung isang bagay na yan, na automatic nilang dinidetect at once ma-detect nila yan, hindi na nila ipapakita yung mga video mo kahit kanino. Hello mga mamsir! Welcome back sa ating channel. Kung bago ka dito, ako si Chem at nagbibigay tayo ng tips, advice para sa mga aspiring YouTubers. So, in this video mga mamsir, hindi ito yung typical na mga advice na maririnig niyo ha. These are the hidden killers. Yung mga sabol na mali. Akala mo okay lang. Pero yun pala yung mga dahilan kung bakit hindi ka umaangat. Sige, diretsahan na to. Mistake number 1, algorithm beggar syndrome. Meron palang gano'n, no? Algorithm beggar syndrome. So guys, ito yung mga baguhang YouTuber, yung mga baguhang creator dito, na lagi na lang sinasabi na sana mapansin na ako ng algorithm. Sana mapansin na ako ng YouTube, sana mapansin na yung mga video ko. Wrong mindset. Hindi ka dapat nangihingi ng tulong sa algorithm eh. Dapat pinipilit mo siyang pansinin ka. Reality check. Hindi ka kasi tutulungan ng algorithm kung hindi ka interesting. Ang tanong, kung ikaw yung mismong viewer, papanoorin mo ba yung mga video mo? Magkakaroon ka ba ng interest na panoorin yung mga video mo? Kasi kung hindi algorithm yung problema. Ikaw yon. So, isang tip dyan sa ating mga content creator guys, gumawa tayo ng content na imposibleng i-ignore. Alright, mistake number 2, content blindness. May ganun palang term, no? Content blindness. Pag sinabing content blindness, ito yung upload ka ng upload, pero wala kang idea kung bakit wala kang views. Walang direksyon, walang strategy. Example ng tinutukoy natin dito guys, is yung mga random uploads na yan. Bukas iba na namang content, walang consistency sa value. Ang resulta niya, nalilito yung mga audience, nalilito yung mga viewers, kaya hindi po sila nagsusubscribe at hindi tumatagal yung kanilang panonood. So ano yung sagot sa ganyang problema? Pili ka ng fixed na lane, yung malinaw na lane. Pumili ka ng linya mo kung saan ka magaling, doon ka mag-focus. So pwedeng i-master mo yun bago ka mag-experiment. Mistake number 3, thumbnail suicide. Pag-uusapan natin yung brutal na katotohanan when it comes sa thumbnail guys, na huwag niyong binabaliwala. For those sa mga baguhan. Kasi ito, sa totoo lang, hindi pinapanood yung mga videos natin kung hindi ito i-click. At karamihan sa mga baguhang YouTubers, baguhang creators, sila mismo yung pumapatay sa mga videos nila. Bakit? Hindi naglalagay ng thumbnail. Ako guys, aaminin ko sa inyo, before nung nagsisimula pa lang ako, hirap na hirap akong paakyatin kahit 100 views lang yung aking mga videos. Bakit? Hindi maayos yung thumbnail. Sobrang crowded ng mga text. Overcrowded na nga yung text, wala pang emotion. Nandun na tayo, overcrowded na, walang emotion, and then mukha pang generic. And guys, sa totoo lang, ngayon, sa panahon ngayon, dito sa YouTube, kahit gaano pa kaganda yung content natin, kung pangit yung ating thumbnail, wala pa rin tayong kalaban-laban sa ibang mga creators na solid gumawa ng mga thumbnail. And sa paggawa po ng thumbnail, mga mamsir, pinapractice po yan, natututunan yan. Hindi isang upload mo is maganda kaagad, perfect kaagad yung thumbnail mo. Kahit pansinin niyo yung mga una-unang mga videos ko. Di ba? Halos hindi makita yung yung mga nakasulat. Overcrowded yung mga text. So hindi pa tayo natututo. Di ba? Habang tumatagal kapag pinapractice natin yan, nagiging maayos naman. So dito na tayo sa pang-apat na mistake, tinatawag na consistency illusion. Ito yung mga creators na mahiling magtanong na, consistent naman ako lagi naman ako nag-a-upload halos araw-araw nga 2 video pa. Pero bakit ganun? Parang walang growth. Diba? Consistent naman ako pero parang hindi ko nakikita yung pag-grow ng channel ko. Welcome to consistency illusion. So yun po yun. Hindi lahat ng consistency ay effective. Okay, gusto nyo ng halimbawa. Okay, sige, consistent ka nga, pero boring naman yung content mo. Consistent ka nga, pero wala namang improvement. Consistent ka nga, pero wala namang learning. So, ang result, ano ang result? Consistent din ang 0 views natin. Diba? So, paano mo isosolve yung problema na to? Mga mamsers, mga baguhang creators, eto lang yun don't just upload consistently. Instead, improve consistently. Okay, let's proceed na sa panghuling mistake. Mistake number 5, instant fame expectations. Mga sa matatamaan nito, aray mo na kaagad. Marami kasi sa mga baguhan na creators, yung mga kapapasok pa lang, 'di ba? Gagawa pa lang, magta-try pa lang gumawa ng content. Ang gusto na kaagad, magkaroon ng viral kaagad na video. 'Di ba? Minamadali yung pagsikat kaagad. Gusto ka agad thousands of subscribers. Gusto ka agad income, pera ka agad. Sinasabi nga ng iba na YouTube is a delayed reward game, which is true. Kaya kung impatient ka,
impatient ka dito sa platform na to, talo ka kaagad. Ang daming mga kapapasok pa lang, hindi na tumutuloy. Kasi dahil dito sa instant fame expectations na to, 'di ba? Nag-i-expect ka agad. Kaya sayang eh. 'Di ba? Most of the new YouTubers nagko-quit na bago pa nila ma-experience yung pinaka-breakthrough nila. Guys, dito sa YouTube, no, sa mga baguhan, ma-advise ko lang po sa inyo. Based to sa experience ko, i-treat ninyo yung first 50 videos ninyo as your training ground. Hindi pang pang mindset na makakasahod ka na, kundi doon sa pang-improve mo, no, para mag-improve ka palalo. I know mga ma'am sir, marami sa mga baguhan, mga kapapasok pa lang sa YouTube, ang tinamaan dito sa 5 mistakes habit na to, or 5 bad habits na malaki yung possibility na magpapahamak sa mga channel nila. Kaya kung napansin mo na hindi naman equipment, hindi luck, hindi algorithm ang may problema, so nasa iyo ang problema, yung bad habits na ginagawa mo. So mga ma'am sir, ayusin natin tong 5 mistakes na to, itong 5 bad habits na to. I'm sure mga ma'am sir, hindi man 100% pero makikita ninyo na nag-iiba or mag-iiba yung takbo ng inyong channel. At tandaan mo na hindi na nanalo dito yung pinaka-talented. Okay, hindi na nanalo sa YouTube yung pinaka-talented na mga creators. Yung mga nananalo dito, yung mga hindi sumusuko habang nag-i-improve. So, ayun lang mga ma'am sir, I hope na-appreciate nyo yung video na to. I hope nakatulong, lalong-lalo na sa mga baguhan na nagtataka bakit sobrang bagal ng growth ng channel nila or hirap na hirap silang paangatin yung channel nila. Yun pala is nai-encounter nila or ginagawa nila yung mga 5 habits na to. And if you think na nakatulong, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell dyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So yun mga ma'am sir, before I end, shout out muna sa mga members ng aking channel. Hello sa mga channel members natin. Hello kay Sir Gaming. Hello kay Ma'am Jerfy Vlogs. Hello po, Madam. Hello po kay Ma'am Nikay Padaban, mahilig sa adventure. Ayan. Hello Ma'am. Hello kay Ma'am Coloring Fab. Hello po sa inyong lahat. And hello din po kay Ma'am Provincianang Lakwachera and also kay The Dreamer. Also shout out din kay Dansky Ritem. Ayan. Hello Sir Jeffrey Batukan. Ayan. Hello po at kay Sir Leon Morales. Ayan. Shout out sa inyong lahat guys. And also syempre kay Sir Izumo TV, and matagal na natin na member yan si Sir, kay Darren Siliero at kay Sir Arby Villaruel. Shoutout sa inyong lahat guys, mga channel members ko, and I hope magkasama po tayo ng matagal dito. And of course, bago tayo magtapos, syempre shout out din sa mga bagong subscribers natin nakaraan at ngayong araw. Ayan, sa mga old subscribers natin hanggang ngayon nakasupport pa rin sa atin, sa mga loyal supporters natin. Diyan lagi sa comment section sa mga videos natin. Yan lagi pa rin nakasupport. Lalo na pag may mga bago tayong upload. Ayan, thank you so much guys. I wish na lahat tayo ay sumakses sa YT soon. And ayun lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!